Bilang bahagi ng mas malawak na pakete ng tulong sa ibang bansa, nag-apruba ang kapulungan ng mga kinatawan ng US ng $26.4 bilyong tulong para sa Israel, na kailangan pa ring maaprubahan ng Senado. Natapos ng militar ng Israel ang isa sa kanilang pinakamalaking opensiba sa okupadong West Bank noong linggo. Sinasabing nakapatay sila ng 10 terorista. Ayon sa kagawaran ng kalusugan ng Palestine at Wafa News Agency, 14 na tao, kasama ang isang bata, ang namatay sa raid, na nag-iwan ng malawak na pagkasira. Sa ibang bahagi ng West Bank, pinatay ng mga settler ng Israel ang isang driver ng ambulansya na nagtatangkang maghatid ng mga Palestinong nasugatan, ayon sa Palestine Red Crescent Society. Ang pagtaas ng karahasan ng mga ekstremistang settler sa okupadong teritoryo ay humantong sa mas maraming parusa mula sa US at EU. Ang mga pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran ngayong buwan ay nagdulot ng pangamba sa isang lumalawak na rehiyonal na tunggalian sa gitnang silangan, ngunit sa ngayon, tila nag-aatras ang dalawang panig. Narito ang mga dapat malaman kung bago ka lang sumali. Gaza death toll. Sa ulat ng kagawaran ng kalusugan ng Palestine noong linggo, hindi bababa sa 34,077 na tao ang namatay sa Gaza mula noong Oktubre 7. Mayroon ding hindi bababa sa 76,780 na nasugatan. Ayon sa kagawaran, higit sa 70% ng mga namatay ay mga kababaihan at mga bata. Hindi maaaring kumpirmahin ng CNN ang mga numero dahil sa kakulangan ng internasyonal na pag-access sa media sa Gaza. West Bank-wide labor strike, nagkaroon ng malawakang welga sa trabaho sa buong West Bank noong linggo, isang araw ng trabaho, bilang protesta sa mga pagkamatay ng mga Palestino sa okupadong teritoryo at sa Gaza, ayon sa Palestino political na grupo na Fatah. Hamas condemns US aid. Kinondena ng Hamas ang pag-apruba ng kapulungan ng mga kinatawan ng US ng higit sa $26 bilyong tulong sa Israel, na tinawag na paglabag sa mga pamantayan ng kahumanitahan at green light para sa mas malalim na pagkasira ng mga Palestino at kanilang mga komunidad. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ipinapakita ng pakete ang bipartidong suporta para sa Israel sa US at pinoprotektahan ang kanluraning sibilisasyon.